buhayin natin yung timer. Ayan na. Kita na. Yan. So, hindi tuloy-tuloy yan na, yan o, nagkakaroon ng cut-off yan ha. Depende sa setting nyo doon sa ating, ito, yung pinaka-timer natin. Yung sa setting niya, sa heat. And, babalik ulit siya. Yun. So, hindi siya tuloy-tuloy na pumapasok yung 220 volts doon sa supply. Kasi pag tuloy-tuloy yan, masusunog ka agad yung magnetron. Ayan. So, sa bago, ayan o. So, wala tayong nakukuha. So, wala dapat kayong makukuhang resistance dito. Kapag may nakuha kayong resistance, na katulad nito, kahit sabihin natin mababa masyado o mataas, so, ibig sabihin yan, defective. Yan. So, wala dapat. Kaya katulad niya, no? 2.7K. Itong bago, o yan, no? Wala tayong nakukuha. Sa kabila, wala din. Ang exact na resistance niya is same din siya. Ayan, o, 0.2. Ito, ayan, 0.2 din siya. Pero, ang kaibahan niya, yung short niya into body. So, maaari yung pinaka-coil niya sa loob, dumikit. Okay, good day mga ka-technician. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ayan. So, simple lang itong ipapakita namin. Meron kami isang i-connect na microwave oven. Ito. Yan. Actually, bago pa to eh. Tanggalin ko muna sa box ha. Ayan. So, naisipan lang namin gumawa ng video. Ituturo lang namin. Simpleng-simple lang naman to. Basic na basic. Ayan o. So, hindi rin siya digital. Naisipan ko lang i-vlog para at least madaling masundan. So, basic lang siya. Ayan. So, parehas din naman siya ng mga electronics. Pinipindot lang. Ito naman, manual na iniikot. So, ang problema nito, hindi umiinit. Kasi kailangan naman talaga dito init eh. Ayan. At saka, maingay. Saksak ko muna. Yun o. So, hindi siya umiinit. Pero na-check ko na talaga siya. I-share ko lang sa inyo. Ayan. So, kakalasing ko lang. Uy. Ayaw. Ayan. Okay. So, manual pala. Ito nandito pa sa loob, no? Ayan. So, bago pa siya, as in parang tansya ko din na hindi pa nagagamit. Ayan. So, malinis na malinis, oh. Ayan. Okay. So, ito, direct to the point. Ang problema nito, magnetron. So, chinek na namin. Nag-order na kami ng magnetron. Ayan. So, thank you pala kay Sir Jemwell Tan. Okay, sa kanya ulit kami nag-order. So, yung napadala niya kahapon, masyadong malaki. Iba yung size. Kaya, ngayon lang namin nagawa. Pinapalitan naman niya kaagad. So, thank you kay Sir Jemwell Tan. Ayan. So, mabilis yung response na napalitan kaagad. Ayan. Okay. So, ituturo lang natin sa inyo kung paano. Simple lang naman para lang malaman natin yung sira. May mga nailabas na tayong vlog na ganito. So, ang microwave medyo tawag dito, medyo danger kung gawin. So, wala na may ibang problema. Basta i-SOP nyo na lang, lagi nyo i-discharge yung capacitor. Yan. Ito ha. Yung capacitor na nakakabit dito. So, isusort nyo lang, discharge.
Kung wala kayong pang discharge na katulad ng ginagamit namin, kahit yung ito, yung dulo lang ng soldering, yung pinaka-plug, pwede na yan, pang discharge lang naman eh. Ganun no. I-short nyo lang doon sa pinaka-capacitor. Kasi may mga nai-imbak na kuryente yan, baka mamaya, so mangahas kayo o maglakas loob kayo, matusok nyo may charge pa siya, and make sure na naka-unplug ha. Ayan. Okay. So, simpleng-simple lang naman ito na may mga nailabas na rin tayong ganito eh. So, yung transformer na ito, may pumapasok lang na 220. So, basic lang kasi ito yung lumabas na iba, inverter na ngayon eh. May papasok lang na 220 dito. And, yun, papasok sa capacitor na magiging supply ng ating magnetron. Ayan. So, napakasimple lang. Eto, papakita ko lang muna sa inyo. Bubunutin ko lang to ha. Yung. Ayan o. So, binunot ko yung supply ng papunta ng transformer. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. So, 220 ang pumapasok sa kanya ha. 220 volts na AC. Ayan. So, nakaset ako ng AC. Para lang makita nyo yung supply na pumapasok. Ayan. So, hindi na ito para sa mga veteranong tech ha. So, sa mga nagsa-sideline na lang sa bahay o yung walang magawa sa bahay. Ayan. So, buhayin natin yung timer. Ayan na. Kita na. Yan. So, hindi tuloy-tuloy yan na yan o, nagkakaroon ng cut-off yan ha. Depende sa setting nyo doon sa ating ito yung pinaka-timer natin. Yung sa setting nya, sa heat. And babalik ulit siya. Yun. So hindi siya tuloy-tuloy na pumapasok yung 220 volts doon sa supply. Kasi pag tuloy-tuloy yan, masusunog ka agad yung magnetron. Ayan. Okay. So, pagka ganyan, katulad nun, parang umuugong yung andar. So, meaning na may problema. Kasi hindi yun yung normal sounds ng microwave natin. Masyadong malakas yung hissing sound niya. So, kung titingnan nyo ito, isi-set nyo na lang, like yan, naka X1 kayo, tingnan nyo na kaagad kung may shorted sa ground at so doon sa capacitor niya. Yan. So wala naman tayong nakita na pinaka-shorted. Tingnan natin sa X10. Yan. So diode kasi ito eh. And subukan natin i-reverse. Ayun. So meron yan dahil nakakabit pa. So ang gawin nyo pagka i-check nyo yan, pwede nyo siyang bunutin. Ayan. Kahit yung isa lang na terminal, iwan nyo lang. Yun o. So, isang terminal lang yung kinalas ko. Pwede nyo nang i-check yung diode. Yan. So, reverse natin. So, meron pa rin siyang shorted. Tanggalin nyo na rin itong connection dito. So, kita na natin kaagad. Kita nyo na may problema eh. May short siya sa X10. Yan. So, tinanggal ko yung terminal doon sa magnetron. Ayan. So, may resistance. Pag reverse natin, wala na. So, kapag nakakabit yung ating magnetron, babalik ko ulit ha. Yung chinek natin. Kaya no? May resistance. So, inire-reverse ko. Yun. Meron siya. Okay. So, kapag tinanggal natin, okay. Ayan, okay. So, kapag nakatanggal yung terminal natin sa magnetron, makikita nyo yan, oh, nawala yung pinaka-shorted nya. Yun. So, machi-check na natin. And, ito naman yung capacitor. Kung may capacitor checker kayo. Kasi sa analog, mahirapan kayo makuha yung exact value niyan.
So, kailangan nyo talaga digital. Ayan. Punta tayo sa capacitance. Range. Yung. Ayan. So, mababa lang naman ang value nito. Ayan o. 0.83. So, good. So, ito naman, pero pinakita ko lang sa inyo. So, bago naman siya. Alam natin na good. Yan. Pero syempre, do-double check din natin kung good talaga. Pero ito mapapansin nyo bago yung unit. Pero may aberya na. So hindi naman naiwasan yan doon sa mga appliances. Lalo na sa mga electronic product. Ayan. So ibabalik na natin. Wala naman tayo naging problema dito. Yan. So ganun lang naman capacitor and diode. And syempre yung magnetron. Yung transformer, ganun din, minsan may grounded. Pero madali naman niya makita. Kasi makikita nyo agad dahil umuusok yan eh. Ano, pag ginagawa. So kung alin yung umusok, yun yung sira. Yan. Okay. So, binalik ko lang ulit. So kakalasin ko yung magnetron. Para makita nyo yung difference dun sa bago. Okay. So, American Home pala ang brand nito. Ayan o. So, hindi pa nga nagagalaw kasi nakakarton pa pala yung ano, salamin. So, talaga lang maaring may factory defect. Ayan. So, ito yung magnetron. Okay, so tingnan na lang natin sa analog na lang. Maliwanag pa bari dyan. Kita pa. Yan. Okay, so ang titingnan nyo lang naman dito, siyempre yung resistance nito. Yan. And yung body, dapat wala siyang ground to body. So meron siya yan, oh. Yung nakukuha nating short kanina, kapag chine-check natin si diode, ito yun, oh. Yan. Yun. Kapag naka X1 tayo, so halos hindi natin makita kapag naka X1. Yan. So makikita natin sa digital to. Yung. Yan o. 2.7K na shorted into body. Yan. Okay. So, yung dalawang terminal, ayan o, halos 0.2 o 0.1 ohms. So, shorted. So, ito yung bago. Although may pagkakaiba siya, maaaring ito na lang yata yung stock na pinadala. Ayan. So, pwede naman ito na gamitin. Wala nang pangalan, walang tatak. Pero, mukhang parehas naman. Ayan. So, sa bago, ayan o. So, wala tayong nakukuha. So, wala dapat kayong makukuhang resistance dito. Kapag may nakuha kayong resistance, na katulad nito, kahit sabihin natin mababa masyado o mataas, so, ibig sabihin yan, defective. Yan. So, wala dapat. Kaya katulad niya, no, 2.7K. Itong bago, o yan, o. Wala tayong nakukuha. Sa kabila, wala din. Ang exact na resistance niya is same din siya. Ayan o, 0.2. Ito, ayan, 0.2 din siya. Pero, ang kaibahan niya, yung short niya into body. So, maaari yung pinaka-coil niya sa loob, dumikit. Ayan o. So, ayan, kita na natin. Kasi kung gagamitan mo lang na naka times 1 ka, so, hindi mo siya basta makikita. Ayan, katulad niya, naka times 1 ako. O naka X1. So, wala kang makikita o hindi niya mababasa. Ayan. So, kung i-check mo lang dito, so, nakita mo good. Pag chinek mo yung good, ayan din o, halos the same siya. Tapos, wala ka rin makuha. Ayan. So, ilagay mo sa X10, yung tester mo para makita mo kung wala kang digital. Saka may tester dito. So yan, katulad yan, wala tayong nakukuha. Oh. Sa kabila, ayun, oh.
Ang laki ng short. Yun. May reverse yun. Okay. So, ikakabit na natin ito. Ayan. So, pinakita ko lang naman, simpleng-simple lang naman na gawin. Pinakita ko lang kasi madaling sundan. So, magagawa ng iba kahit na hindi ganun kalaki or kahaba yung experience nila sa paggagawa. So, kaya na. Kaya na nilang gawin. Ayan. So, madali lang i-check. So, magnetron, capacitor, and yung transformer. So, sa electronic naman, ganun din naman eh. Magkakaroon lang ng supply ng 220 to. Ganun din. So, ito lang, manual ang ginamit. Okay? So, may pagkakaiba yung pinaka-magnetron natin kasi ito, yung terminal dito nakakabit, ito sa baba. Pero, importante naman yan yung pasok yan dito. Pwede siyang gamitin. Ayan. Okay? So, yan, pasok naman. Ang terminal lang niya nandito sa ilalim. Ayan o. So yung isa kasi ang terminal niya nandito sa side na ito. Ayan. So replacement na yung ginamit natin. Kaya nagkaroon na siya ng pagkakaiba. Ayan. So usually naman ito basta pasok dito, pwede siyang gamitin. Parehas lang siya. Huwag nyo nang pagdalawang isip na ikabit. Pwede naman, hindi naman siya ganun ka. Ang delikado lang naman sa paggagawa nito, yung nai-impact na supply dito. So, hindi naman siya ganun ka masela na gawin or kahirap. Simpleng-simple lang. Supply lang naman ang nagpapaandar din dito. Ayan. So, pasok din naman yung tornilyuhan niya. Lang natin muna. Okay. Isa pa. Ayun. Ayos. Tara lang natin. Yan. So make sure na pag kinabit nyo yung tornilyo nito, lapat na lapat siya ha. At may tamang higpit. So, hindi siya pwedeng naglulus yan dito. So, maaaring masira ang magnetron nyo o pwedeng magkaroon ng spark. Ito, yung tornilyo nyo dito ha, sa magnetron. Yung capacitor na nasa loob, ito, may gamit din ito ha, yung ground nya, yung nakakabit na dito. Dapat nakadikit sa body yung capacitor. Nagkakaroon din ng spark yan kapag nakaawang itong capacitor na ito. Ayan. Okay, and yung diode, nakakabit lang naman sa body yan. So, yung nakita natin kanina, ito, balikan na natin to ha. Yan, so nasa ilalim lang yung terminal. Yan, okay. So, yung nakuha nating shorted kanina, ito yan. Okay. So, pag ni-reverse natin, yan yung resistance. Meron. So, pag ni-reverse, dapat wala kayong makukuhang resistance. Ayan. So, yung gumalaw na yun sa bahagya sa tester natin, ito yan, yung capacitor. Yun. I-extend natin. X1. Ayan. So, wala yan. So, kapag mag-check lang kayo ng capacitor, bunutin nyo lang itong isang terminal. Yan, o. Iwanan nyo lang yun na naka-open. So, pwede na yan kahit nakasalpakin dyan. Kita nyo na kaagad dyan kung good o hindi. Okay. So, sa capacitance tayo. Yan. So, mababa lang yan ha. Ang microfarad niya, katulad yan, 0.83 lang yan. Yan. Tapos yung diode, madali nyo na rin i-check. Basta wala siyang shorted. Kita nyo na kagad. Yan. Kahit nakakabit siya dito, makikita nyo na kagad dyan. Basta wala kayong nakuha shorted dito, meaning, pwede nyo paandarin. Okay. Ayan. Tapos na.
Ganun lang kasimple yung ginawa natin. And may hinanda na ako din yung kape ni Patrick. Yan. Okay, so hindi ko nakakabit yun. Ayan. So kapag ka umaandar ang microwave, huwag na kayong magta-try na magsusundot dito ng tester ha, lalo na kung naka times 1 or naka voltage. So baka hindi nyo makontrol, magkaroon ng spark, lalong lumaki ang damage. So huwag kayong magsasaksak ng tester na naka-plug. Always nakatanggal siya. Ayan. Okay. So na-check na naman natin na wala tayong nakitang shorted doon kanina. Yun. Ayan na, maandar na. So titingnan na lang natin kung uminit. Yan. So antayin ko lang ha. Mabilis lang to. Ayan, okay. So masyadong mataas yung pagkakaikot ko kanina. So hindi ko na lang siya ibinalik. Bubunutin ko na lang siya sa saksak. Yan. Uy, mainit. Mainit na yan ha. Kita yung usok. Okay. Uy, mainit nga eh. Kita mo na umuusok eh. Ayan. So, okay na. Ganun lang kasimpleng gawin yung microwave. Okay, so yung iba siguro maaaring nakornihan na dun sa aking ginawang video. Pero actually ito eh para lang ituro dun sa iba na hindi alam para magkaroon ng lakas ng loob. Kasi sa paggagawa naman ito, unang-unang gagamitin mo yung lakas ng loob eh. Ano? Ayan. So, sa mga ganito naman siguro, once na naka-experience kayo minsan, so pwede nyo ulitin ang ulitin hanggang sa matutunan nyo, pwedeng unti-unting pag-aralan kung ano yung mga gamit ng bawat isang spare parts. Ayan. So, advice ko lang naman yun. Pwedeng, wag na kayo manghinayang doon sa kaunting gagastusin nyo or sabihin natin gumamit kayo ng mga spare parts dito, ginastusan nyo, pero yung natutunan naman eh magagamit nyo ng panghabang buhay. Ano? Ayan. So katulad nito, ganun lang kasimple natin i-check. Like nagpalit kayo o gusto nyo lang maka-experience magpalit o di kabitan nyo. Pag nagawa kayo minsan isang beses, siguro sa sunod alam nyo na ulit. Kasi ganun lang naman at ganun ulit ang gagawin nyo. Pagpalit ka rin, nakapagsubo kayong magpalit ng capacitor, nakita nyo na defective, nakasubo kayong magpalit ng diode. So, ang diode naman ito, madali lang. So, naituro ka na din. Kapag pumalo, parehas magkabila, ibig sabihin shorted. Kapag isang palo lang, doon sa tester natin, so meaning good, pag na-reverse mo. Pero, masyadong mababa ang, ano nito ha. So, kapag gumamit kayo ng tester, naka times 10 ha, ang diode checker. Pero, pinakamaganda, bunutin nyo para ma-check. So, hindi naman kayo malilito dyan dahil may kabitan ng screw yan. Tapos, kapag nagpalit kayo nyan, ang tawag kasi dyan sa diode na yan, high voltage diode. Ngayon, kung bago lang kayo nag-i-start, make sure na kada magpapalit kayo ng spare parts, yung same value ang ikakabit nyo. Ngayon, kung hindi kayo sigurado sa value, pwede nyo namang i-search sa Google, tingnan nyo kung same ang characteristic o same yung kaparehas din siya, magkaiba lang ng number pero same ng gamit. So pwede, yun na lang ang sisiguraduhin nyo kasi hindi kayo pwede magkabit ng mababa, hindi rin kayo pwedeng magkabit ng sobrang taas. So maaaring maka-apekto. Ayan. Pero kung doon sa mga katulad ng mga veteranong gumagawa na, tingin pa lang nila yan, alam na nila kung ano yung papalitan, kung para saan, kung anong value. Ayan. So yun lang. Medyo simpleng idea lang naman ito pinakita natin. And okay na. And makakatulong naman siguro dun sa iba. Mas marami naman siguro yung matututo kaysa dun sa marunong na. Ayan. So sinare ko lang. Okay. Ayos.